nga risahan ta virus. Hindi nag-click ang pagiging farmer mo. Walang pumansin sa iyo nung napakunok-unok ang diputa ang mga ngisda. Nagkuha-kuha ka doon sa mga tunak at mga bangros, hindi ito umandar. Walang effect sa kababayan, sa everybody, and you think, by fucking posting that fucking sentiments ko, no? By blaming again those people who fucking been traumatized of the fucking gunshots and all. The tragedy, I will call it tragedy because it never happened to the Senate ever. And in the history of the Philippines, that it was such a fucking tragedy. You went ahead. You left them without even giving them a heads up. I feel the sentiments and the lamentations. Ang Senator Pia Cayetano, she's so hurt. She's not even mad. She is hurt. Ginainsulto mo pang gaga ka. You were not there. You save yourselves. Ikaw ang plastic, ang dalawa katulpo, ang gago nga silapid nga nawalan sang dila kag nagbingi na. Si Bam Aquino nga bunjeng. Si Subiri nga badeng. Si Ejercito nga si Diputa nga bandolf. Iniwanan nyo ang mga kasamahan nyo bilat sing iloy willing kayo nga mapatay sila. Ang leader-leader nyo nga si Tuta Sen. Gingabaan, ginkarma sa labas sang Senate building, binato ang bilat sing iloy nga gurgor. Dapat gani sa kanya to diputa, gimbuslukan to ang kanyang gulong. No one among you have the fucking heart to heads up your colleagues. Shout out us Reaction Vlog YouTube channel. Please like and subscribe. Interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin lady na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Yan ang sinasabi ko! Wala na ngayon sa plastikanay! Do not hide your real emotions! You have to fucking lament! And I fucking admire you for standing up, Senator Pia Cayetano. I admire your courage. I admire your strength. Ganon dapat! Wala na sa tago-tago para masaktan ang mga bilang sa ila. Ikaw, Risa!
Nagpakita ka ang yudiputa ka kung ano ka kaudiyo 666 Antichrist. Kahit malang basic decency bilat sing iloy. Tanungin nyo ang mga kulisyo kahit malang nagigilty na kayo. Kasi alam nyo that there could have been a fucking coup d'etat. There could have been fucking bloodbath during that night because you know for a fact na ang mandar sa inyong amo take bato at all costs. Which means kahit mamatay pa si Amy Marcos, wala siyang pakialam. Because they do not want him to vote or to be part of the Senate anymore. Ang alin, ang pakuno-kuno mong diputa ka nga hindi nag-click, hoy bigaon, narisahan tabayros. Hindi nag-click ang pagiging farmer-farmel mo. Walang pumansin sa iyo nung napakuno-kuno kang diputa ka nga mga ngisda. Nagkuha-kuha ka doon sa mga tunak at mga bangros, hindi ito umandar. Walang effect sa kababayan, sa everybody, and you think, by fucking posting that fucking sentiments kuno, by blaming again those people who fucking been traumatized of the fucking gunshots and all, the tragedy, I will call it tragedy because it never happened to the Senate ever in the history of the Philippines. That it was such a fucking tragedy. You went ahead. You left them without even giving them a heads up. I feel the sentiments and the lamentations of Senator Pia Cayetano. She's so hurt. She's not even mad. She is hurt. I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko. And it is akin to one of the points raised by Senator Erwin earlier, before my privileged speech. Ginainsulto mo pang gaga kayo were not there! You save yourselves! Ikaw ang plastic, ang dalawa katulpo, ang gago nga silapin nga nawalan sang dila kang nagbingi na. Si Bam Aquino nga bunjeng. Si Subiri nga badeng. Si Ejercito nga si Diputa nga bandolf. Iniwanan nyo ang mga kasamahan nyo bilat sing iloy willing kayo nga mapatay sila. Ang leader-leader nyo nga si Tuta Sen. Gingabaan, gingkarma sa labas sang Senate building, binato ang bilat sing iloy nga gurgor. Dapat gani sa kanya to diputa, gimbuslutan to ang kanyang gulong. No one among you had the fucking heart to heads up your colleagues. Na baka may gera nga mangyari, may putukan, may nakapagsabi, wag nyo na lang i-reveal. Pero meron sang putukan na baka may mamatay, umalis na kayo dyan. This is what's gonna happen and you fucking try to put up a facade that you are the protector of our Constitution. Kayong unsi bilat sing iloy ang pumatay sa ating konstitusyon. This is no longer about politics. This is deeper than politics. This is about you, ang mga yudiputa kayo, how fucking greedy you are of power. This is the real characters of those 11 fucking senators that did not have the fucking heart to inform those fucking 13 people, the staff, the security. Kung gusto nyo sana magpahero kayo, kung magsigurado ang karir nyo, dapat nag-play the hero kayo. Na-atim ng inyong konsensya na mamatay ang mga diputa nga nagkalabili natin ng mga senador. Yan ang totoo yung kulay. You were willing to have anybody fucking killed during that night. Kaya gusto nyo lang manalo, hindi kayo gusto nga maupo si Sara, hindi kayo gusto nga mabuksan ang Blue Ribbon Committee. Why? Because all of you there, those 11 people who said no to change the fucking Senate President, all of you got the fucking maleta. That is the reality. That is the truth. Dahil kung isip-isipon lang naton mga yudiputa kayo, ano gid ang ginapasibangod kay Sara? Ano gid kalaki diputa sang kiniklaim ng bayan nga ninakaw ni Sara Duterte? Compare bilat sing iloy
sa nawawala sa kaban ng bayan, isn't it that shit doesn't make sense? You are so focused on her. Sa 125 million, paano naman ang bilyones, di puta? Katrilyones nga ginautang bilak sing Iloy without even telling us. Farmers' allowance in GAA amounted to fucking 10 billion without even asking bilak sing Iloy, the proper people, to sign. Sa GAA, you could fucking check it online. It was posted today by the girlfriend of Tito Edu Manzano. Sa NCR, nirelease ang 10 billion. Kailan nagkaroon bilak sing Iloy sa maraming palay sa National Capital Region? Kailan nagkaroon sang maraming farmers ang NCR para bigyan sang 10 billion budget? Why the fuck is that? Bakit hanggang ngayon bilak sing Iloy ang bigas natin mahal pa rin? Kung meron supposedly sang 10 million nga set aside ang gobyerno natin nang galing sa GAA, bakit ngayon marami pa rin gutom? Ang mga taong kinakain paru-paro na lang. Ang ibang taong kinakain nila, ang ginasain nila langgam. Ang ibang tao, putang ina, ang kanilang ginachitsa na lang bilak sing Iloy, tik-tak, 1 tik-tak a day. Paano mo justify ang 10 billion sa NCR? May farmers tayo na milyones. Sa NCR, sa National Capital Region, isn't it that farmers are, outside of NCR, makikita mo sa mga Albay, makikita mo sa mga Bicol, sa mga Tarlac, pero hindi sa ganyang region natin, correct? They are so focused in condemning and crucifying VP Sara for the amount of 125 million. Hindi dyan tumaas. Dahil wala na sila makitang iba because Sara, she left Department of Education and Department of Budget and Management. Wala na kayong makalkal. Putang ina, pero hindi yung kinakalkal ang flood control. What makes you fucking holier than the rest of them, Risa? Virus ka talaga! Puta ka, bilyones na kinuha mo sa pilit, tapos yun sasabihin sa di putaya, parang walang nangyari. You're supposed to be the one to rally for this. That you were sent home and you didn't know what was going on, and then your colleagues, your friends, you've known them for a long time. Their fucking lives was put at rest. Were put at rest. Hindi ka ganin dati puta nagasabi kung ano mo lang ang speech privilege. Kahit sabihin mo lang nila, we condemn what happened in the Senate building. We condemn that our colleagues, their lives was put at risk. Bobo kayo, you cannot fucking decipher what really transpired. Bahay nyo na bilat sing Iloy ang pinasok sa mga UD puta ng NBI. Tapos ang biniblame nyo ngayon ang mga kasambahay nyo. What kind of family are you? Ang bahay nyo ang pinasok at pinapaputukan. Tapos ngayon ang bahay nyo ngayon ang sinusunog. Abswelto pa ang mga bilat sing Iloy nga attacker nyo. Anong klase kayong kasambahay? Anong klase ka nga kasama sa bahay? Literally, you left them to die. Kung minority report lang binong nga pelikula, if we are going to categorize this as a minority report, you left them to die. No one among you motherfuckers had the fucking heart, even you didn't find one fucking bit of love in one crevice of your heart to at least whisper to somebody. Kahit sabihin nyo na lang, labas na kayo dyan. May masamang mangyayari. Labas na kayo dyan, may susulong. Kahit yung man lang mapakita, yung makatao, kayo kag makadiyos. Pero wala, tapos the nerve. You have the audacity. Para sabihin mo, parang walang nangyari, putang ina ka, dapat ka dipindahan mo sila eh. Ang bahay yung nilusog. Kamangong simong di puta ka, kaya ako bilib ko kay Pia Cayetano. She stood up. She didn't care to show her weakness, but actually it was her strength. It takes a lot of power and courage to muster those litany for her message to come across, for people to know that she's hurting inside. And what her colleagues did was fucking not only bad, it is beyond reproach. Working together, signing bills, sharing camaraderie. Everybody knows everybody in your family. Your family became friends already.
Only to find out at the end of the day that you were actually willing to fucking leave them to die. Kaya grabe yung ginahugutan ni Mami Pia ang sama ng loob niya because it was not a joke, it was not something na palampasin mo lang. Kung ako Bilatsing Iloy, si Pia ba? Si Bilatsing Iloy, kahit masul pa ko ya guys. Kahit ma-ombudsman pa ko masul, dumugon ko si Risa, sasampalin ko talaga siya. How fucking dare you to post, to try to fucking get attention and sympathy from those people who does not also have a heart? Nga sabihin mo, parang wala nangyayari. Tingnan mo po, tangina ang trauma ko. Nagainom na ko ngayon, Bilatsing Iloy sa antidepressant. Pinoprosak na ko ngayon dahil nanginginig parang ang mga tuhod ko. Kung ako si Mami Pia, dumugon ko sa guys. Promise. I'm telling you, ang sasama ng kanilang bibig talaga. Wala sila sa mga emotional intelligence. That is true. That is true, Abby. Ang stars ko wala dyan nagasaka, Bilatsing Iloy, na tinitingnan kong stars ko wala may nagadagdag. Dagdagan nyo ang stars ko! Kayo ang pinaka mga satanista, Bilatsing Iloy sa Pilipinas. Dagdagan ang stars nyo or putang ina lalayas ako dito, shit. Five days na lang birthday ko, wala pa ko pabili cake. Just imagine her. Dugagang yun di puta yung magsalita na parang walang nangyari. Anong gusto mo kay Aimee? Anong gusto mo kay Camille? Anong gusto mo kay Pia? Kay Pia, kay Gitano, Bilatsing Iloy, maglumpasay? They were trying to compose themselves to put up a straight face because they're senators. Pero hindi na talaga kaya ni Senator Pia lumabas na talaga ang totoo ng nararamdaman. Gaga ka din ang hindi puta ka. You think you're gonna make it? You think you are going to be the president of the Philippines in your fucking dreams? Not in this fucking life or the next. Ang katulad mo nga walang simpatya, patay gutom ka sa power, ambisyosa ka. You do not possess the leadership that the people needs. You do not have the fucking charisma. You do not have the persuasion. Especially, wala ka sang face die nga para magpresidente, nakakaya ka, dramatista ka. Plastic. Bilatsing Iloy. Share the live, ang stars nyo. Gaga, para namang walang nangyari. Para namang walang nangyari, kaya walang may nakaisye. Yung di puta, ikaw na pangimatay nga gaga ka, total way ka mampulos. Hindi man lang sa nakonsensya. What is her exact, context? Pasend nyo guys sa akin. Risa. I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko. And it is akin to one of the points raised by Senator Erwin earlier, before my privileged speech. But let So me just assure to you correct that's not the Mr. case. President. In fact, I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the in the area, just like every day except this time. And also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. I think that's the point where there will be strong answers, Senator Risa. But of course, you have your point of view, and we respect that. Thank you, Mr. President. And lastly, just for the record, as I said earlier, I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. It's evident that the violence that breached our halls has profoundly affected all of us. And I don't doubt, Mr. President, the leadership's personal distress over what transpired. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Salamat po ng marami, Mr. President. Gaga, where did you buy the guts to say that? Na insultuhon mo ang mga kasamaan mo dyan, they're just doing their jobs.
ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi nabastos ang ating institusyon at lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? The situation stooped so low that here, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. Hoy, milas mahon nga ginhawa mo lang, kay Ilongga ka man, no? Kay hindi ka sang Ilongga, kay taga-Apis ka nga aswang. Hoy, milas mahon nga bako kangon guya arekison. Bilat sing iloy, sino ang nagpaputok yu di putahaw? Si Cayetano? Sino ang nagpaputok? Si Jinggoy? Kayo ang nilusob, gaga! Sinong biniblay mo bilat sing iloy? Sino? Para malang wala na yan. So what the fuck do you want to happen? That the Senate is what? Going to what? It comes down to what? What is the solution that are you suggesting? Milas makun guya bako kang. Reklamo ka ng reklamo, di puta ka, then do something about it. You're a senator after all. What brilliant ideas do you have in your mind? And let's fucking talk about it. Share your thoughts to the Filipino people and let's fucking debate about it. Ipatawag mo ang mga tao nga gusto mag-attend sa live mo. Dapat daw hindi daw dapat dalhin sa live na lukid gaga sing bilat sing iloy. Pati ang pag-live ni Aimee Marcos, ang pag-live ni Cayetano, ginapakialaman sa kalpot, ikaw da ba na live? Wala gani sila nakialam, di puta kami makanta ka. May fisherman kang di puta, may farmer in the del ka. May drama ka nga mga nagahibi-hibi ka. Did they even criticize you doing this, being a dramatic actress? His live telecast is a form of informing people what's happening because you owe us that information. During election, you would even fucking kiss our ass. Para lang makuha nyo ang antisyon namin at para makuha nyo bilat sing iloy ang aming buto ngayon. Sa mga nangyayari sa Senate, gusto nyo isekreto'y alpot information when it comes to what is happening about our country. May it be fucking siege, may it be bilat sing iloy attack of rebels or whatever, the Filipino people should know. Kaya nga tayo may media, even if Cayetano is not going to go live, we would still know. And I applaud him for giving us a blow-by-blow information as to what the things that is, being transpired in the Senate. He cares for the Filipino people to know. Anong pakialam mo sa pag-live? Hindi ay dapat ay live bilang singiloy. Mga ako yun, di puta, iso mo dalagaan mo, nakakasumbagon sa bakba. Di puta ka, sino ka para swituhin sila? Naswito kanila nung nilayasan mo sa Senado, tapos mag-complain ka para walang nangyari. Bilat sing iloy mo, sinuspindi na si Yudi puta nga Sergeant at Arms. Sinuspindi ang Sergeant at Arms ang bilat sing iloy. May pamilya nga ginapalamon. He just did his job. To defend the staff, the civilian people, everybody na nandoon sa bilit. Tapos mareklamo ang alpot na wala naman siya doon. Gagagaga. Ganyan ka kawalang simpatya. Bahay niyo na ang pinasok, tapos bilat sing iloy, kayo pa ngayon ang binibigyan ng kasalanan. They are twisting the story. And now, here you are. Instead of comforting those people you've worked with for a long time, you are siding with the culprits. Kung hindi ka alpot, akala mo, loyal sa'yo si Matibag. Akala mo mamahalin ka ni Marcos forever. Akala mo bibigyan ka ng importansya ng Malacanang. When they see that you do not have enough followers anymore, and when they see that you are not that fucking effective anymore, during the next election, they are going to fucking throw you like a hot potato. You know that. Pag nakita nila nga nagababa ang survey mo, and people fucking turned off their fucking eyes and their fucking hearts against you. At ayaw na ng mga tao sa iyo at mga ibang mga politiko sa iyo, akala mo may importansya ka?
Bilat sing Iloy. Maano sila bigkaroon ito matsabaw, manghurahab. Parang walang nangyari, maano si Pia Cayetano bilat sing Iloy, maligid-ligid. Gagga. Ang stars yung guys, agasakit ng likod, kundi 10 ko, yun di puta. Pasarin nyo ko 5,500 pa lang. Magpa 1,000 stars muna kayo dyan. Gusto niya siguro araw-araw maiskandalo ang mga tao. Sinong dapat murahin? Sa sobra na nga pagka-diplomatic, bilat sing Iloy ni Cayetano, kagsang the rest of the senators there, they avoid to keep on fucking blaming NBI or blaming whoever. Kay diplomasya nga eh. That is the one ang problema. Kung ma-privilege speech ka para i-blame sila. Blame them for what? You're blaming them for what? Sila ka naman nag-grabyo doon, di puta. Pagkatapos, sila pa ngayon ang ginasisi. Ayun, puta. You will never win, Pia. Sorry. You will never win, Risa, if you ever run. Dahil sa kakapalan ng mukha mo, you are not going to win. Pasalamat ka na lang siguro makapag-milyon ka. Gaga. Asa nag-aisip dahil sa kanilang mga ambisyon, hindi ka bagay. Risa, hindi ka angayan mag-presidente, una bes ka chararat sa imo. Pangalawa, basang-basa ang papel mo dahil sa nangyari sa PhilHealth. Pangatlo, wala ka gitsa day charisma tapos punggudon ka pangamilas mahon. Hindi ka talaga pwede, you are not extraordinary, you're not strong. Reklamadura kang bilat sing Iloy mo, NPA, rebelde ka. You are going to invite rebels to join civilians. You are going to make sure that the rebels and civilians will blend. Katang gagawin mo sa Pilipinas, komunista. Yan ang gagawin mo nga gaga ka, ipokrita ka to the highest level. Yan lagi guys ha.